Alright, mabuhay na pagbati sa ating mga Itulay online learners sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng dako ng ating daigdig na naaabutan at napapanood ng ating Itulay online tutorial. Ako ang inyong tutor para sa Araling Panlipunan 8, Tutor Leo, kasaysayan ng ating daigdig. Mga online learners, tayo ngayon ay nasa ikalawang markahan, ika-4 na linggo kung saan tatalakayin natin ang kontribusyon ng kabihas ng klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan. At bago tayo magsimula, babatiin ko muna ang ating mga maaga, mga early birds na cuties. Okay po? Isa-isahin po natin sila. Catleya Soriano, Estrella Saet, Maria Victoria Tolentino, Jessica Pascual, Emmanuel Tarosa, Francine de Leon Panalangin, and Aliza Nicole Pisawal. Good afternoon sa inyo. Kayo ang mga unang cuties na nanonood sa atin sa mga oras na ito. Now, naghanda po ng 4 na katanungan, mga online cuties, alam ko na alam nyo na ang gagawin. Okay po? Pero bago yon, ihanda nyo ang inyong lapis, kwaderno at notebook at mga modules na ating gagamitin. Maraming salamat kay Ma'am Jeris J. Parajes at LG Marie S. Abata kung saan sila ang sumulat ng ating ginamit na module at inilathala ito ng DepEd Caraga Region. Inaasahan ang inyong aktibong pakikalahok sa pamamagitan ng pagsagot sa inyong module at syempre, ang participation nyo sa ating chat box. Okay po? So handa na po ba sila? Ang ating MELCS o pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na ipapahayag ang pagpapahalagang mga kontribusyon ng kabihas ng klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigan kamalayan. Wow, napakalawak nito. It's all about contributions, kung saan nasusuri natin ang kontribusyon ng mga kabihas ng klasiko sa pag-unlad ng pandaigdigang kamalayan. Natutukoy ang mga mahalagang ambag ng mga kabihas ng klasiko sa iba't ibang larangan at naiisa-isa ang mahalagang kontribusyon ng kabihas ng klasiko. So maya-maya maipapakita ko anong mga lugar ang ating tatalakayin at ang ating pag-aaralan kung saan titignan natin ano ang kanilang kontribusyon. At titignan natin ngayon kung hanggang sa kasalukuyan ba, nagagamit ba ang kanilang kontribusyon? Tignan natin, abangan natin yan mga tunes. Okay, para sa ating paunang pagtataya, basahin at unawain mabuti ang tanong sa bawat bilang, piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang inyong sagot sa sagotang papel at syempre huwag kalimutan mag-participate sa pamamagitan ng pagsagot sa ating chat box. Okay po? So bago ko basahin ang katanungan, pagbati muli sa ating mga bagong pasok na cuties, Limuel Ibon Pascua, Leia De Vera, Jalen Rose de Guzman, Katrina Santiago, Prince Lawrence Jose. Sila po ang ating mga bagong, mga pasok na ating cuties. Sagot-sagot lamang po tayo, makipag-participate po tayo mga cuties sa ating activity po. Unang katanungan. Sinong pilosopo ang may akda ng The Republic na nagsilbing batayan ng pamahalaang Romano? Mga cuties, ito ang ating pagpipilian. Letter A, Aristotle, B, Plato, C, Socrates, D, Thucydides or Thucydides. Sino ba sa kanilang 4 ang may akda ng The Republic? Okay po. Isip-isip mga cuties, pero alam ko na-touch na ito ng ating nakaraang lesson. So definitely, alam ko na may idea kayo sa tamang sagot. Okay po. So habang hinihintay ko ang inyong kasagutan, tignan ko muna ang ating mga school na masipag. Oh my God, si Catleya Soriano. Hi, Tutor Leo. Hello, Catleya Soriano. Okay? Sige nga mga cuties, alin ba dito sa ating 4 na pagpipilian ang tamang kasagutan? Actually, meron na tayong isang cuties na nagbigay ng kanyang kasagutan. Jessica Pascual, Emmanuel Tarosa, Maria Victoria Tolentino, Catleya Soriano, Francine de Leon Panalangin, ang kanilang kasagutan is letter B. Samahan niyo ko, tignan natin kung tama ba ang kasagutan ng ating mga active duties. Ang tamang kasagutan dito, the Republic ang may akda, walang iba kundi si
Okay, congratulations sa mga humabol po. Christopher Adriu Respicio, Eliza Nicole Sawal, tama ang iyong kasagutan. It is letter B, Plato. Halos lahat ng sumasagot is letter B and that is correct. Punta na po tayo sa ikalawang katanungan. Alin sa sumusunod ang ambag ng Greece sa larangan ng arkitektura? Okay, we're talking about Greece. Ano ang ambag nila kapag pinag-uusapan daw natin ng arkitektura? Cuties, ito ang ating mga pagpipilian. Letter A, Appian Way. B, Aqueduct. C, Colosseum. D, Parthenon. Okay, alin sa apat na aking binanggit ang ambag ng Greece kapag pinag-uusapan natin ng arkitektura? Okay, isip-isip po tayo. Mukhang mahuhulaan ito ng madali kasi yung tatlong choices po natin ay hindi kabilang sa Greece, kundi sa Rome. Pero ang tinatanong dito is, ano ang ambag ng Greece? So, alin kaya rito sa apat na pagpipilian ating mga cuties ang tamang kasagutan? Okay, nagbigay na ng mga kasagutan sila Jessica Pascual. Ang sabi niya, number 2 daw is letter D. Puro letter D, napakadami niyang D na sagot. Seaweed Catlea Soriano, Emmanuel Tarosa, Francine De Leon Panalangin, Eliza Nicole Sawal. Okay, ang kanilang kasagutan is letter D. Tignan natin kung tama ang inyong kasagutan. Alright, lahat kayo ay tama dahil ang tamang kasagutan para sa katanungan na ito is letter D, ang Parthenon. Okay po. Punta na po tayo sa ikatlong katanungan. Sinong mananalaysay ang may akda ng tanyag na epikong Iliad at Odyssey? Wow, gustong-gusto kong binabasa ang epikong ito. Okay po? Siya ba is letter A, Aristotle. B, Homer. C, Plato. D, Thales. Sino sa apat na yan ang mananalaysay, ang may akda ng epikong Iliad at Odyssey? Okay? So well-known yung apat na yan, but isa lang definitely ang may akda ng Iliad at Odyssey. Sino kaya siya, mga online learners? Sino po kaya sa kanilang apat? Okay? Si Maria Victoria Tolentino nagbigay na ng kasagutan. Same with Jessica Pascual. Okay? Ang kanilang kasagutang binigay kasama si Catlea Soriano at si Christopher Adriu Respicio at Emmanuel Tarosa is letter B. Si Homer daw. Tignan nga natin kung tama. Wow! Congratulations sa mga cuties. Talagang kayo ay may idea na kung ano ang magiging lesson natin. Okay, huling katanungan. Bakit mahalaga ang kabihasnan na umusbong sa Mesoamerica? Ito ba ay letter A, naging sikat ang Mesoamerica sa iisang larangan? B, maraming tumatak na pamanang Maya, Inca as Aztec? C, hindi naging madali noon ang buhay ng sinaunang tao? Letter D, bukod tanging ang mga kontribusyon ng taga-South America. Okay. Wow, may mga sumasagot na po rito. Isa-isahin ko yung mga nagbigay na ng kasagutan. Emmanuel Tarosa, Jolyn Rose de Guzman, Catlea Soriano, Beverlyn Joyce Lungayan. Hello po, tutor watching from Ramon National High School. Hello din sa'yo. Okay. Mukhang tama lahat ng kasagutan nila. I think umilaw dito kanina nung hindi ko sinasadyang napindot, no? Pero tignan natin ang tamang kasagutan with this one. Okay, congratulations mga online learners. Tama yung kasagutan. It is letter B. Ilan sa mga kasamahan natin nakatama rin ang kasagutan? Si Mia Jeline Bayudan Kubangbang, Jessica Pascual, Christopher Adriu Respicio, Catlea Soriano, Jessica Pascual. Your answer is correct. Okay po. So, pumunta na po tayo sa ating lesson. Mga online learners, ano kayang bansa ang tinutukoy ng may kulay na bahagi ng mapa? Sige nga, may makakahula kaya ng tamang kasagutan. Anong mga bansa ang may kulay sa mapang aking ipinapakita? Okay? Kasi malaki ang kinalaman na yan sa ating magiging lesson ngayong araw. Sige nga po. Yung isa kung titignan natin parang hugis botas. Yung isa parang napakarami niyang isla.
Okay. So, may idea ba tayo kung ano ang lugar na may kulay sa mapa? Tama kayo. Isa pang clue, no? Yan ay matatagpuan sa kontinente ng Europa. Okay po? Isip-isip po. Okay. According kay Francine de Leon Panalangin, America with question mark. Tignan natin kung tama. Maya-maya, Francine, ang iyong kasagutan. Pero ikaw din, I think hindi ka rin sure kasi may question mark. Let us ask your co-cuties, ano kaya ang idea nila dito sa lugar na may kulay? Mahirap ba? Mabinigyan ko na kayo ng clue. Ito ay matatagpuan sa kontinente ng Europa. Okay. Ang lugar na may kulay sa mapa, walang iba kundi ang mga lugar ng Gresya at Italy. Pero ang pagbabasihan natin o ang lesson natin ngayon ay nakadugtong or naka-point out sa Roma. So, yung mapa na yan ay ang Greece at ang Italy po. No? So, sabi dito, Amerika. So, maya-maya makikita natin, may Amerika ba dito? Tignan natin, abangan natin kung matatouch natin ang lesson tungkol sa Amerika. Pero pagtuunan muna natin ng pansin tungkol sa Gresya at sa Roma, lalo na ang kontribusyon ng Gresya sa istruktura. Sikat na sikat or kilalang kilala hindi lamang sa bansang Greece kundi sa buong mundo ang istruktura ng Parthenon. Okay, isa yan sa aking ipinahula kanina. Okay? So alam ko, may idea kayo, sir, ano po ba ang Parthenon? Okay? Ang Parthenon is actually mga gusali o strukturang nagiging sambahan din nila o lugar ng sambahan nila. Diyan nakalagay ang iba't ibang kanilang mga sinasambang Diyos. Bukod sa istruktura na kilala rin sa panitikan ng Gresya, walang iba kundi si Homer na sumulat ng tanyag na Iliad at Odyssey. Okay? Tignan natin yung mga nagbigay ng kanilang kasagutan o wild guess kanina, no? Emmanuel Citarosa, correct. Italy at Greece. Jessica Pascual, Roma. Francine de Leon Panalangin, Roma. Christopher Adrio Respicio, Rome. Francine de Leon Panalangin, Gresya at Roma. Eliza P. Sawal, Great at Roma daw. And Katlea Soriano, Rome. So, tignan natin, ulitin natin. Istruktura, nakilala ang Parthenon. Panitikan, si Homer na sumulat ng Iliad at Odyssey. Wow, si Clarice Fulgencio nagbigay sa atin ng idea kung ano nga ba ang isang Parthenon. Ito ay sinaunang templo na matatagpuan sa Acropolis. And you are correct, Clarice. Okay po. Pumunta naman tayo sa kontribusyon ng Roma. Okay, sa pananamit, ginagamit nila ang tunic, toga, at estola. Okay? May sinusunod rin na batas ang mga Roma. Ito yung tinatawag na 12 tables o sa wikang Latin ay Lex 12 Tabularum. Ito ay mga kalipunan ng batas na sinusunod ng lipunan ng Romano, mayaman man sila, or sila ay parte ng masa. Para naman sa panitikan, si Plautus, ang dakilang Romano pagdating sa pagsulat ng dula at komedya. Okay po. So pagbati kay James Ulysses Chu from RNHS, 8 Mahogany and to Nadine Domingo Manaba. Emmanuel Tarosa, yes, you are correct. Pag pinag-usapan natin ang batas ng Roma, ang pinag-uusapan dito ay ang 12 tables. Okay? Isa pa sa mga kontribusyon ng Roma ay ang panitikan. Nakilala rito si Marcus Tullius at Cicero, isang Romanong estadista, abogado at scholar. Kasama niya si Lucius Livius Andronicus, ang nagtatag ng epikong patula at drama sa Roma. Tatandaan natin, no? Rome, sinakop niya ang Greece. Kaya kung papansinin natin, halos ng idea ng panitikan ng Roma ay may pagkakahalintulad o counterpart sa Greece. Okay. Para naman sa enhinyeriya at arkitektura, ang contribution ng Roma ay ang tinatawag na Appian Way na ipinagawa ni Appius Claudius Cassius at ang Pantheon na ginamitan ng mga bubong na pabilog o dome at Colosseum kung saan idinaraos ang labanan ng mga gladiator.
Okay, so nakikita natin, napakaraming mga bagay ang inambag ng Rome. Na kung titignan natin sa kasalukuyan, maaaring makabago na siya, pero ang kanyang pinagmulan o yung pinaka-basic ay pwede nating ihalin tulad kung ano man ang kontribusyon ng Roma. Okay, kagaya na lamang dito sa Pilipinas, ang sikat at kilalang Araneta Coliseum. Ang kanyang hugis ay maaaring ihalin tulad sa isang Colosseum. Okay po? Okay. So, okay na tayo sa Gresya at sa Italy kung saan tinalakay natin ang kabihasnan ng Roma. Ngayon naman mga online learners, ano namang kontinente ang ipinapakita ng ating slide? Kanina medyo matagal, no? Inisip natin, ano kaya yung pinapahula ni tutor ng mga lugar? Ito kaya, mga online learners, ano kayang kontinente ang aking ipinapakita sa slide? Any guess po? Ano? May mga nakasulat na siyang bansa. Algeria, Libya, Egypt, Mali, Niger, Chad, Sudan. Okay? So, alin kaya? Ano kaya itong kontinenteng ito? Anyway, 7 lamang naman ang ating pagpipilian. At si Emmanuel Tarosa nagbigay na ng kasagutan. Ang sabi niya, Africa. Sumunod si Nadine Domingo Manabat, Catlea Soriano, Eliza Nicole Sawal, isa lang ang kanilang kasagutang ibinibigay sa akin, Africa. Tignan nga natin. Wow, tamang-tama ang aking ipinapahula, walang iba kundi ang kontinente ng Africa. At tignan natin ngayon, ano ang ambag ng kontinenteng Africa o kontribusyon nila sa ating kasaysayan at tatalakayin. Okay. Simulan natin sa Mali. Ang gintong gini ay ginagamit bilang mga barya sa Italia. Ang ibig sabihin ng Guinea ay kandurang Africa. Nangyari ito dahil ang imperyo ng Mali ang nagsusupply ng ginto sa Europa. So kung titignan natin, meron ng koneksyon ang kontinente ng Europa at ng Africa panahon pa ng 1235 hanggang 1468. In fact, ang pera daw na ginagamit bilang barya ng Italia ay nanggaling pa sa Mali. Okay. Ang lungsod ng Timbuktu ang sentro ng kultural ng imperyo. Nagtutungo dito ang mga scholar na Muslim upang mag-aral sa napakalaking silid-aklatan. So kung papansin natin ngayon, no, hindi lang pala sa kasalukuyang panahon, merong silid-aklatan. Even ang mga sinaunang panahon, meron na tayong itinuturing na silid-aklatan. At take note, ang ginamit nilang paglalarawan dito, napakalaki. Gaano kaya kalaki ang tinutukoy na silid-aklatan sa Mali? Okay po. Sa Mali rin, Arabic ang kanilang ginagamit na pananalita sa pagsasalita at pagsulat. Ang tanyag na manlalakbay na si Ibn Battuta ay nagtungo dito noong 1352 at may napansin siya. Okay, kahit daw mga Muslim ang tao sa Mali, hindi daw nila itinatago ang mga babae sa publiko at hindi kinakailangan sundin ng kanilang mga asawa. Okay? At nakatagpo rin daw siya ng mga babaeng nakapag-aral. So kung titignan natin dito, mas maganda ang sistema ng batas kung saan mas malaya ang kababaihan sa kanilang ginagawa compare sa mga bansa, mga ilang bansa sa kasalukuyang panahon. Sa Mali kasi kung titignan mo, no, 1235, 1468, ang mga kababaihan wala sa loob ng bahay. Nasa publiko sila at may kakayahan silang mag-aral. Pagbati kay Denmark ngayon, okay? Siya ay galing sa 8 Newton, watching from LFG Diamantina National High School. Good afternoon sa iyo, Denmark. Okay? Now, kung sa Mali, nakita natin kung paano ang kanilang ano ang nabigay nilang kontribusyon. Puntahan naman natin ang Songhai. Sa Songhai, ang kanilang pagpapatupad daw ng buwis ay maayos na sistema. At hindi lang pagbubuwis, kundi even ang komunikasyon sa mga lalawigan. Okay? May tuturing din daw na pinaka-organisado at pinakamahusay ang Songhai sa kahariang umusbong sa kanlurang Africa. Bakit kaya? No? Maybe masasabi natin dahil sa sistema ng pagbubuwis at ikalawa sa komunikasyon.
Pagbati kay Ma'am Maria Lourdes Consejo at kay Sir Jeric Santoyo Diaz. Good afternoon po. Wow, he's watching. Usay po natin teacher sa MAPE, si Sir Jeric Santoyo Diaz. Okay po. May isang napakamakapangyarihang kaharian ang umusbong sa Ethiopia na matatagpuan daw sa silangang Africa. Sa nakaraan dahil sa lawak at dami ng nasakop nitong mga lugar. Okay? Mayroon itong sariling gintong barya at nagsusulat sila ng kanilang sariling wika. Pinaniniwalaan na ang kahariang ito ay pinagmula ng reyna ng Sheba na bumisita kay Haring Solomon noong 900 BCE. So kung titignan natin, no, even itong history na to ay pumapaloob sa kasaysayan na meron tayo sa ating Biblia kung saan si Reyna Sheba daw na mula sa kontinente ng Africa ay bumisita daw kay King Solomon at ito ay nasusulat sa ating Roman Catholic Bible. Okay po? Pagbati muna kay Nadine Domingo. Okay, from Ingud Ramona Integrated School, Angadanan West District from grade 8 SDO Isabela. Also to Mary Eunice Simon Taguba, 8 Newton LFG Diamantina National High School, Cabanatuan East District, Isabela. At kay Reynaline Joy Cristobal, also from Diamantina National High School. Hello sa inyong lahat. Okay, so okay na tayo sa Rome, Italy at sa Greece. Okay na rin tayo sa Africa. Ngayon naman, ano ang pinapakita ng may kulay na bahagi ng ating mapa? Isip-isip po tayo. Okay? Ano kayang bahagya ng isang kontinente? No? Tingnan natin, no? May mga nakasulat na salita. Mexico, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama. O kaya, ano kayang bahagi ito na ating tinutukoy? Okay? Habang hinintay ko ang inyong kasagutan, pagbati kay Alexandria Rabelo Lingatong from Galileo, 8 Galileo, watching from, also from the Diamantina National High School. Okay? Jessica Pascual answered Mesoamerica at South America. Okay? Tignan natin. Okay, gitnang Amerika at ilang bahagi ng South America. Tama ang iyong kasagutan, Jessica. Pero, magpo-focus tayo dito sa isang simbolong ito. Okay, ang daming sumagot, humabol sila. Si Christopher Adrian Respicio, si Francine, si Emmanuel, si Katlea, si Eliza, all of them answered Mesoamerica. Now, tignan natin ngayon to. Ano kaya ang ibig sabihin nitong headdress na ipinapakita ko na may connection sa ating lesson? Okay? Sino kaya sila? Nakakita na ba kayo mga cuties ng ganyang itsura ng headdress? Okay, maaari nakakita na kayo sa mga palabas, sa mga cartoons, no? So ano kaya yan? Oh, sabi ni Katlea Soriano, Mesopotamia. Naku, Katlea, mukhang naiba tayo ng lugar. We're asking about Mesoamerica, but don't worry, anak. I'm sure may idea ka na kung ano yung mapang pinakita ko na sa iyo. Okay? Now, ang simbolong aking pinapakita ay may kinalaman sa Maya, Aztec, at Inca. Sila yung mga tinatawag nating American Indian. Ang unang mga taong nanirahan sa gitna at timog bahagi ng bansang o ng kontinente ng Amerika. Okay? Tignan natin ang kanilang kontribusyon. Okay. Mga kabiyasan sa Amerika, nahati sa dalawang bahagi. Okay. Meso means gitna.
Ibig sabihin, yung lugar na ipinakita ko ay gitnang Amerika at ilang bahagi ng Timog Amerika. May tatlong kabihasnan ng umusbong dito. Ito nga ang kabihasnan ng Maya, Inca at Aztec na may kinalaman sa simbolong aking ipinakita kanina. Alamin natin ang mga pamana ng mga kabihasnang ito at kung bakit nakilala sila sa daigdig. Unahin natin ang Maya. Okay, ang Maya ay nagpatayo ng isang templo na kahugis ng piramid ng Ehipto. Subalit may pagkakaiba sila sa piramid ng Egypt. Kung sa Egypt, kung mapapansin natin, ang kanilang piramid ay patulis. Okay? Ang piramida naman ng mga Maya ay may mahabang hagdan. Okay? At may templong silid na hugis palisukat sa tuktok. Okay? Parehong pyramid pero magkaiba ang kanilang tuktok. Okay po. Next naman po, may kaalaman din sila pagdating sa astronomiya. Ito yung pag-aaral ng mga bituin at iba pang mga heavenly bodies na matatagpuan sa kalangitan, gayon din sa matematika. May kaalaman din sila tungkol sa mga planeta, pagkalaw ng buwan, at kaya nilang mahulaan ng lunar at solar eclipse na sadyang kahanga-hanga na kung titignan natin, hindi pa ganun kakilala ang siyensya ng panahon na yan. Pero paano nila nahulaan ang lunar at solar eclipse? Okay? Meron din silang kalendaryo na may 365 araw, almost perfect, kagaya ng number ng araw natin sa loob ng isang taon. Ito ay nahati sa 18 yugto na may tigda 20 araw bawat isa. At may pasobrang 5 araw sa huling bahagi ng taon. So, may adjustment din na nangyayari sa kalendaryo ng mga Maya. Okay. So pagbati muna kay Clarice Fulgencio. Oy, si Clarice nagbigay na naman ng ating tidbits or nuggets of information. Sabi niya rito, ang kabihas ng Maya isang sibilisasyong nabuo sa gitnang Amerika o Mexico sa kasalukuyang panahon. That is true, Clarice. Okay. Sabi ni Jessica Pascual, Maya, Aztec, Inca. Okay, yung kanina, yung ano ang kinalaman ng headdress na ipinakita ko sa inyo. Okay. Kilala rin din ng Maya sa kanilang Mayan calendar. Oy, naging balita ito even sa Facebook, no? Nahulaan daw kasi ng Mayan calendar ang end of the world. Hopefully hindi totoo yung kumalat na balitang yon. Naging fake news lamang siya. Pero ano nga ba ang Mayan calendar? Okay? Ang Mayan calendar ay isang patunay na mayroon silang kaalaman sa pagbilang ng araw sa loob ng 2,000 taon. Sinasabing na inventory nila ang simbolo ng zero at ginamit ang sistemang vigesimal o pagbilang ng tig-20. Okay? Mayroon din silang sistema ng pagsulat sa pamamagitan ng larawan o pictograph. Nagsusulat sila sa mga bato at papel mula sa halamang magun. Nag-aaral ang mga kabataan sa mga templo at mga pari ang nagsisilbing guro. So napakalaki ng kinalaman ng mga pari noong sinaunang panahon, lalo na sa kabihasnan ng mga Maya, dahil bukod sa larangang espiritual, sila rin nagsisilbing guro ng kabataan ng mga Maya. Okay? Nagtatanim sila ng mais bilang pangunahing pagkain. Bukod pa rito, sila rin ay merong sili, beans, patatas, kakao, at kalabasa. At bukod doon, naglalaro sila ng pok-atok o kahawig ng kasalukuyang basketball. Okay? So imagine niyo yun, mga learners, no? Akala lang natin tayo lang may sports na basketball, not knowing na invento na sila ng Maya noong sinauna pang panahon. Okay. Pumunta naman tayo sa kabihas ng Aztec. Kagaya ng mga Maya, mayroon din silang mga templo na hugis pyramid. Halimbawa nito ang Pyramid of the Sun na tinatayang ipinatayo noong 31 BCE. Napakatagal na. Okay? Pagbati kay Warren Joy Acosta at kay Kiyoko Shimizu. Sila ay parehong taga Diamantina National High School, Cabanatuan, Isabela. Okay? Nang itinatag nila ang Tenochtitlan sa lawa ng Texcoco noong 1325, inalis nila ang tubig mula sa ilang bahagi ng lawa at nagtayo sila ng 3 daluyang bato
o nahahawig sa kanal upang mag-ugnay ito sa iba pang bahagi ng lungsod. So nakakakita na tayo ng talent nila sa pagbuo ng sinaunang irigasyon. Okay? Meron din silang kagalingan sa arkitektura, pagmimina, paggawa ng mga bagay mula sa ginto at tila, paggawa ng palayok at marunong din silang maghabi. Ginagamit din nila ang balahibo ng ibon bilang palamuti sa katawan bukod sa iba't ibang mga mahalagang metal kagaya ng ginto, pilak at bronze. At meron din silang tinatawag na stone calendar. So, kung ang Maya meron Mayang calendar, ang Aztec naman merong stone calendar. At base sa pangalan nito, alam niyo na kung ano ang pangunahing gamit ng stone calendar. Okay? Definitely, bato. Okay? Sabi ni Francine de Leon Panalangin, ang sabit ng Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aztlan. Okay? Angelica, watching from Pramon National High School, 8 Mahogany, and to Nadim Domingo Manabat, Pyramid of the Sun. Wow! Lumalabas na ang mga idea natin, no? Okay. Pumunta naman tayo sa mga Inca. May malawak din silang kaalaman pagdating sa paggawa ng mga templo, pyramid at buog. Isang halimbawa ng kanilang pamayanan ay ang Machu Picchu na matatagpuan sa mataas na bahagi ng bulubunduki ng Andes. Ito ay nasa bansang Peru. Okay? Sila rin ay may orasang ginagamit. Ang pinakapahalagang gamit ito o ginagamitan ng sikat ng araw, ito ay ang sundial. Ang pagsasaka ang kanilang pangunahing kabuhayan, marunong silang gumamit ng pataba sa pananim, meron din silang sistema ng irigasyon tulad ng dike at aqueduct ng Roma, at hagdan-hagdan taniman sa gilid ng bundok. Nag-aalaga din sila ng mga hayop tulad ng alpaka at llama. Okay? Sa Inca, pinapairal nila ang sosyalismo sa buong kaharian. Pinapangasiwaan ng pamahalaan ang buhay ng mga tao at lahat ng industriya. Namamahagi ng lupain ang pamahalaan sa mga tao, nagbibigay ng mga binhi, pataba at bulak sa mga manghahabi. So anumang bagay na meron ang kanilang sibilisasyon, definitely ang pamahalaan ang bahalang magbigay at magpartito sa iba't ibang mga tao gumagawa ng iba't ibang mga gawain sa kanilang sibilisasyon. Wow! Nadim Domingo Manabat, the sundial, yes. Okay. Ang mga Inca rin, okay, manggagawang produkto ay nahati sa mga tao at pamahalaan. Mayroon silang sistema ng pagbilang na tinatawag na quipus o mga makukulay na tali na ibinubuhon nila kada araw na lilipas. So siguro yung quipus o yung makukulay na tali, yun ang purpose ginagamit daw nila para matukoy nila na natapos ng isang araw at ilang araw na ang lumilipas. Okay? So, punta na po tayo sa susunod. Okay na tayo sa Italy, Rome, Greece, sa Africa, sa South America at sa Mesoamerica. Ngayon naman, ano kaya ang ipinapakita ng aking slide? Okay, medyo kakaiba po ito, no? Kanina kung mapapansin natin, maraming mga lupain. But ito parang pulo-pulo. Tapos parang nasa gitna ng isang napakalawak na anyong tubig. May mga nakasulat na pangalan, Micronesia, Polynesia, Melanesia. Ang sabi ni Emmanuel Tarosa at Jessica Pascual, pulo sa Pacific. Okay, ang tamang kasagutan, tama kayo, mga pulo sa Pasipiko. In particular, ang Polynesia, ang Micronesia at ang Melanesia. Okay, sa kanilang ambag. Ang ekonomiya ng Polynesia, ang pangunahing kabuhayan ay ang pagsasaka at pangingisda. Nagtatanim sila ng taro o gabi, yam o ube, breadfruit, saging, tubo at nyog. At nakakahuli rin sila ng tuna, hipon, octopus at pating na biyaya naman ng karagatan. Kung mapansin niyo, no, yung mga common na itinatanim nila ay common din sa bansang Pilipinas. Okay? Bakit kaya? Bakit kaya yung common na itinatanim sa kanilang lugar ay common din sa bansa natin? Maya-maya, tignan natin.
Okay? Sa Polynesia pa rin, ang pamamahala upang di mawala o mabawasan ng mana, may mga batas na sinusunod na tinatawag na tapu, gaya ng sumusunod. Bawal pumasok sa isang banal na lugar ang pangkaraniwang tao. Wow, meron silang hierarchy. Ang pwede lang pumasok sa isang banal na lugar ay isang mataas na uri ng tao at nililimitahan ang mga pangkaraniwang tao sa pagpasok dito. Okay. Sa pamamahala rin, hindi maaaring sumakay ng bangka ang mga kababaihan sapagkat malalapastangan niya ang bangka na may angking mana. Ang mga lalaking naghahanda sa pakikipaglaban o para sa isang mapanganib na gawain ay dapat nakabukod. So kung titignan natin dito, no, mas hindi nila binibigyan ng karapatan ng babaeng sumakay sa bangka at ang pwede namang sumakay daw dito ay ang mga kalalakihang naghahanda sa pakikipaglaban. Okay? Para naman sa Micronesia, ang kanilang pamayanan ay matatagpuan na malapit daw sa lawa o dagat-dagatan na hindi gaanong tinatamaan ng bagyo o malalakas na hangin upang madali para sa mga tao ang lumabas at maglayag sa karagatan. So definitely naman natin, no, alam naman natin na halos lahat ng mga bagyo na ating nararanasan ay nabubuo sa karagatang Pasipiko. So nakaisip ang mga taga-Micronesia na gumawa na lamang ng kanilang pamayanan malapit sa lawa o dagat-dagatan para sa ganung mga insidente. Okay. Sa kanilang ekonomiya, ang mga low-lying islands naman ay nakikipagpalitan ng shell, bead, banig na yari sa dahon ng pandan at magagaspang na tela na gawa sa saging at gumamela. Wow, kakaiba ito, no? Ang telang ito ay ginagawang panda ng mga kababaihan at bahag naman ng mga kalalakihan. Sa Micronesia din, ang mga karatig pulo ay nakikipagkalakalan sa isa't isa. Karaniwang gumagamit ang mga pulo ng palaw at yak ng perang bato o stone money at shell naman sa pagpapalitan ng produkto. Okay, Tutor Tristan Jack Tagman, Maya Pagat Panapon po, Tutor Tristan. Okay. Melanesia, nagtatanim sila din ng taro, yam, pandan at sago. Nag-aalaga rin sila ng baboy at nangangaso ng mga marsupial at ibon. Nakikipagkalakalan sila sa mga karatig pulo ng mga produktong palayo, kahoy, yam, asin, apog at bangka. So usong-uso pa rin ang kalakalan. Despite sa limited product na kanilang na-produce dahil island lamang sila. Pero meron pa rin kalakalan na nangyayari. Okay. So ngayon, nakita na natin ang iba't ibang kontribusyon ng mga lugar na ating ipinakita. Subukan natin sagutin ang mga ito. Okay. Natatandaan pa ba sa larangan ng politika? Ano ang tawag doon sa mga batas na sinusunod ng mga mayayaman at pangkaraniwang tao sa Rome? Kanina, binasa natin yan, no? Napag-aralan natin yan. Yung kalipunan ng mga batas. Sa politika ng Roma, ano daw po ang tawag doon? Anybody? Okay, ang tamang kasagutan, ito yung 12 tables. Ito ang tinuturing na kauna-unahang sinusunod na batas. Okay. Para naman sa Africa, tignan natin. Sa larangan ng agrikultura at politika, ano ang kanilang naging ambag? Okay. Sa agrikultura, ang Aksum bilang isang makapangyarihang kaharian ang sentro ng kalakalan kung saan nagkakaroon ng palitan ng elepante, ivory, sungay ng rhinoceros, pabango, pampalasa at mga rekado. Sa politika naman, napaghihiwalay ang mga puting tao sa mga taong itim. Okay? Sa Amerika naman, so alam naman natin ang pangunahing pagkain nila doon, walang iba kundi ang mais at gumagawa rin sila ng chinampas. Okay? Para naman sa mga pulo ng Pasipiko, ang kanilang agrikultura, nagsasaka sila ng kanilang pangunahing kinabubuhay. At para sa politika, pinamumunuan ito ng mga mandirigma. Okay? Dahil sa inyong pagsama at pakikinig sa akin, talagang masasabi kong apakahusay mo ang fantastic learners. Muli, ako ang inyong tutor, Tutor Leo Francis Ardilag, all the way from San Roque Dau High School, SDO, Pampanga. Salamat sa inyong pakikinig at huwag kayong aalis dahil susunod sa akin ang Araling Panlipunan 9 Economics, si Tutor Carl at si Tutor Leonard.